already 39 years old. Isang taon lang pagitan natin. Isang taon lang daw ang pagitan namin ni Daddy. Kaya na lang po yung mag-judge kung totoo po yun. Ang masishare ko lang po, gumawa po ako ng checklist. Ang mga fond memories ko po kay Lolo is yung chocolate and soft drink. So, nung maliliit po kami, nung huwag kang umiyak. Nag-iyak ako sa iyo eh. Nung maliliit po kami, ginagawa ni Lolo, pinaghihilot niya kami sa kanya. Kasi si Lolo, may hilig pong magpahilot siya. Actually, sa hilig niya sa pagpapahilot, kaming mga apo, pati po mga tito namin, magagaling pong maghilot sa mga yan. Tanungin niyo po yung mga asawa, pag po may mga kasalanan yung mga tito namin, naghihilot po yung mga yan. It's a tradition po that's been passed on to our generation as well. Balik po dun sa chocolate at soft drinks. Isang baso po. 1/3 na Coke at saka Goya. Yun po yung suhol sa amin ni Lolo. May bukas pa, konti lang. Looking back at it po, may naituro po siya sa akin eh, work hard. Ako po ay isa po kami sa, parang kasi po panganay po kami anak kami ni Daddy. Si Lola po ang nagpalaki sa amin, tapos si Lola nandun naman. Hindi rin po kami tulad din po nung sabi ng magkakapatid, hindi kami lumaki sa although maraming lupa si Lola, hindi kami lumaki sa luho. Natuto po kami talagang magtrabaho ng matindi. So just reflecting on it po, yung pong maliit na bagay na yun, nung maliliit kami, maghihilot kami, bibigyan kami ng chocolate, at saka Coke. Yung po yung natutunan ko nung lumaki na ako. Isa rin pong mga naalala kong mga eksena, which is fond memories of Lolo, yung kalakasan po ng boses. Sa bahay po, nung maliit kami, yung mga apo, pag may mga napapadaang tao sa typewrite, kahit nasa itaas si Lolo, si Lola, yung mga tito, akala ng mga tao sa Quezonabi nyo, nag-aaway po yung pamilya. Pero nag-uusap lang po pala yun. Kahit po siguro ngayon masasabi ng asawa ko, pag nagsasalita kami, akala ng mga tao, galit na galit na, pero nagdi-discussion lang po yun. Ganun po talaga yung mga HL. Especially po pag naalala ko to si Lolo, pag may boxing po yan. Mahilig pong manood ng yung boxing. Kaya lang, pagkasabay niyo pong nanood dyan, nakakainis lang kasi maingay po eh. Yung banatan mo pa, parang ganun po siya. So, pati rin po yung mga tito ko, ganun eh. Nung isang araw po, yung huling laban ni Pacquiao, first time ko pong nanood nun, pumastos talaga ako kasi yun yung laban ni Mayweather na natalo si Pacquiao eh. Ang ginawa ko po, kasi special po para sa akin kasi feeling ko po kayang talunin ni Pacquiao si Mayweather. So ginawa ko, bumili talaga ako ng ticket si SM. Nanood po talaga ako. Hindi ko po namamalayan na yung ugali ng mga HL, nung nanonood ako ng laban, ginaya ko na rin po kasi ako po yung isa sa pinakamaingay sa sinihan. Nung round 3 tsaka round 5, nung binubugbog na ni Pacquiao si Mayweather, kaso hindi maabutan kasi nga mabilis. Ang huling i-share ko po na fond memories ko kay Lolo is
Mahilig po kasi si Lolo sa ano sa paggagamas, sa paglilinis ng bakuran. Ang gagawin niya sa amin, encourage kami na magwalis, yung mga tuyong dahon. Very special po sa akin yung place sa Iam, sa yung ancestral house. Kaya po, Kunti lang. pakiusap ko doon sa mga tito ko, i-restore po yung ganda ng place. Nababoy na po eh. Gusto ko pong bumalik sa, lalo po yung simbahan. Tapusin ko na po yung speech ko. My favorite verse po sa Bible, I think ma-apply din po kay Lolo, is 2nd Book of Timothy 4 verse 7. I finished the good fight. I kept the faith. Ganun po din si Lolo. Bilang po.